Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang aking pong pagbati sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating araw-araw na devotionals. Mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Lunes, November 30, 2020 at ngayon sa Pilipinas ay holiday, Bonifacio Day po ngayon. At ako po ay nagpapasalamat na muli tayong binigyan ng ating Diyos ng pagkakataon na muli tayong makapag-aral, muli nating matanggap ang dakilang salita ng Diyos. Ako po'y lumalakas sa pamagitan ng kanyang mga salita at alam ko na kayo ay lumalakas din sa mga pinag-uusapan nating banal na salita ng Diyos. Ang bilis nga po ng araw, ngayon po ay katapusan na ng Nobyembre at bukas ay huling buwan na, December 1 bukas. Kaya umaasa tayo na ang Diyos ay may gagawin sa ating mga sitwasyon ngayon, sa ating kalagayan ng global pandemic ng COVID-19, sa ating mga pagbangon mula sa sunod-sunod na kalamidad at sa napakaraming pagsubok sa ating panahon. Salamat na meron tayong salita ng Diyos na nakakapitan, mga pangakong na pangahawakan sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Siya ay totoo sa kanyang mga pangako. Purihin ang kanyang pangalan. Siguro po kahapon, araw ng linggo, kayo po ay, kung kayo naka-attend sa inyong mga services, sa inyong mga simbahan, alam kong nakaranas kayo ng dakilang pagpapala ng Diyos sa pamagitan ng inyong praise and worship at ang pagtanggap ng kanyang salita. Yung mga nasa online naman, mga umattend ng online Sunday service, alam ko na parehong biyaya din ang inyo pong natanggap. At dito po sa Hong Kong ay patuloy din po kaming nakikibaka. Katulad din po ng napakarami natin mga kapatiran sa mga hamon ng ating panahon. Bago ko po i-present ang dakilang salita ng Diyos sa araw na ito, napakaganda pong ating pag-uusapan. Minsan pa, hinihiling ko po na i-share po natin ang ating broadcast ngayon sa ating Facebook. Pindutin na ho natin ang ating share button at nang sa gayon ay makasamang pagpalain din ang inyong mga kakilala, ang inyong mga kaibigan, katrabaho at ang inyong mga mahal sa buhay. So ngayon po ay inaanyayahan ko ang bawat sa inyo na samahan ako sa panimulang panalangin. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat muli. Natapos namin ang napakagandang gawain kahapon. Salamat sa mga kapahayagan ng inyong salita. Salamat din sa presensya mo na aming naranasan sa aming pong pag-aalay ng papuri sa iyo. Pinapanalangin namin ngayon na ang dakilang biyaya ng kalangitan ay matanggap namin, maranasan namin lahat. At ito ang kapahayagan ng inyong salita, ang kagalingan sa sinumang may sakit karamdaman, ang kalakasan sa mga nanghihina, ang probisyon sa lahat ng pangangailangan namin. Maraming salamat po at gamitin mo muli ang iyong salita upang maging pagmumulan ng kalakasan namin sa mga hamon ng buhay sa araw na ito. Salamat po aming Diyos, dakila ka, kasama ka namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin ang pangalan niya. Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatang Get a Death Grip. Get a Death Grip.
Ano nga bang ibig sabihin nito? Itong death grip, kung kayo po ay familiar, mamaya po ipapaliwanag natin. Pero bago po tayo pumunta sa body of this wonderful message, ay basahin po natin ang ating key passage sa ating devotional na nasa Isaiah, the 53rd chapter, verses 1 to 12. And I will read from the New International Version Bible. Ito po ang sinasabi. Who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised, and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Verse 8, by oppression and judgment he was taken away. Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was punished. He was assigned to a grave, or he was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. After he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Blessed be the reading of the word. Yan po ang ating binasa na nasa Isaiah chapter 53 verses 1 to 12, at ang aking pong nais na i-discuss na topic ay pinamagatang Get a Death Grip. Get a Death Grip. At diyan po gagalaw ang ating pong pag-uusapan.
Yung binasa ho natin na Isaiah 53 ay description ng ating Panginoong Jesus. Siya po ay prophesy ni Isaiah. At ang inilalarawan ay isang suffering servant na siya ay familiar sa lahat ng ating mga challenges sa buhay. Siya ay familiar sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. So kung ano man po ang pinagdadaanan natin ngayon, our Lord Jesus ay pwede siyang mag-empathize, pwede niyang ilagay ang kanyang sarili sa ating mga sitwasyon sapagkat siya po ay familiar sa lahat ng mga challenges ng buhay natin sapagkat ayon po sa paglalarawan, siya mismo ay dumaan sa parehong mga challenges na pinagdadaanan natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So ayon po sa ating topic, get a death grip. Ang tanong ko po ay, have you ever heard the familiar story of the death grip? Kayo po ba ay narinig nyo na o naging familiar ba kayo sa istorya ng tinatawag na death grip? Nais ko pong ilarawan po, ano bang ibig sabihin ng death grip? When one is drowning and another is trying to save him, he will clutch the rescuer in panic with such strength that he actually strangles the helper and they both sink and drown. Yan po, isabi ng death grip. Pag meron pong nalulunod at may isang sasaklolo para iligtas siya. Kapag ito po ay, itong ililigtas ay nagpanik at ang kanyang lakas ay gagamitin niya para kapitan yung rescuer, yung nagliligtas. Yung nire-rescue at yung helper, yung magre-rescue, ay pareho po silang magsisink at pareho silang malulunod. Yan pong ibig sabihin ng death grip. So, no matter how strong your grip on Jesus Christ, you will never sink. Hindi siya katulad ng isang rescuer sa isang nalulunod na tao na pag kinapitan at nagpumiglas ito, pareho silang lulubog at malulunod. Ang ating Panginoon Jesus, gaano man po kalakas yung ating grip sa Kanya, hindi tayo lulubog. We will never sink. So, meron palang magliligtas na pwedeng yung ililigtas niya at yung magliligtas ay parehong lulubog at malulunod. Pero hindi sa ating Panginoong Jesus. The more na strong ang ating grip sa Kanya, ang ating pagkapit sa Kanya, the more na tayo ay nagiging safe. Sapagkat siya ay isang matibay na sandigan, isang matibay na sandalan. And the Apostle Peter found this out when he began to sink while walking on the water to Jesus. Naalala niyo po yung istorya na itong revelation na itong pinag-uusapan natin ay naging totoo sa karanasan ni Apostol Pedro nung magsimula siyang lumubog dahil nung naglalakad siya sa tubig palapit sa Panginoon at nagkaroon po ng hangin, ng alon at siya lumingon, siya po ay nagsimulang lumubog at nung tumawag siya sa Panginoon at inabot ng Panginoon ang kanyang kamay, ay hindi po sila parehong lumubog at nalunod. Actually, naiahon niya si Apostol Pedro at naging ligtas si Apostol Pedro. Nais ko pong puntahan natin ang verse na yan. Ano po? Mababasa po sa Matthew chapter 14 verse 30 to 31. Ito po ang sinasabi ng
Puntahan natin ang Bible in Matthew 14:30 and 31. Okay? Nasa PowerPoint pala. Tandali lang po at tingnan natin sa PowerPoint. Ito po siya. Matthew 14 verse 30 to 31. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him. Matthew 14, verses 30 to 31. Nung makita ni Apostol Pedro ang alon at ang nararamdaman niya ang malalakas na hangin, siya po'y natakot. At siya nagsimula ng lumubog, pero umiyak po siya. Siya po ay nanawagan sa Panginoon na tulungan siya. Lord, save me. And immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him. We have seen very unusual and beautiful things happening in our miracle crusades and schools of ministry. Ako po ay alumni ng MCW School of Ministry. Diyan pong aking pinag-aralan. At sa mga panahon ng School of Ministry at panahon ng mga healing crusades ng yumaong Prophet Morris Cerullo, marami po akong mga nakitang mga manifestation ng mga miracles. People have testified they receive healing when they were not even consciously thinking about it or asking God to heal them. May mga nagte-testify na kaagad na na-receive na nilang healing, samantalang hindi pa naman sila nakakaranas ng kagalingan sa kanilang mga sakit. Hindi pa nga nila actually hinihingi na pagalingin sila ng Diyos. Pero marami akong testimonies na narinig na they suddenly find that growths have disappeared. No? Habang sila nagte-testify, sinasabi nilang gumaling sila, samantala hindi pa naman nila nakikita na nag-manifest yung healing, yung miracles. Actually, hindi pa nga nila hiningi o hinihingi na sila ay pagalingin ng Panginoon, and they suddenly find na yung mga sakit nila ay nagdi-disappear. Some had suffered affliction for so many years. They had come to a passive acceptance of their condition, thinking they would live with it for the rest of their lives. Then, all of a sudden, they realized they were healed. Darating po tayo sa mga panahon ng ating all of a sudden. And I pray na maranasan natin itong experience, itong karanasan na all of a sudden, marirealize na lang natin ang ating mga sakit, mga karamdaman ay gagaling. Hindi pa nga natin hinihingi. Hindi pa nga natin nakikita na nag-improve ng ating condition. Pero the mere fact na naniniwala tayong pinagaling na tayo, na hindi pa nag-manifest yung healing, ay makakaranas tayo ng all of a sudden na karanasan. Amen? And this sometimes would happen immediately in the service. Or other times it would dawn on them the following day at work or at home that God has wrought a miracle. Maaring hindi sa oras na mismong yun nila naranasan ang miracles ng Panginoon. Pero paggising nila kinabukasan, the following day, sa trabaho o sa bahay, may makikita silang manifestation ng miracle ng Panginoon.
What happened? Ano po ba ang nangyari? Because their innermost spirit had received the message, either through the spoken word or a demonstration of miracles they observe, or simply from their being in the presence of the Holy Spirit. Minsan ang manifestation ng signs and wonders and miracles sa buhay natin ay nangyayari sa mga panahong hindi naman natin hinihingi, ni hindi nga tayo nakakakita pa ng kagalingan sa ating mga sakit. Pero sa ating innermost spirit, nireceive na natin yung message. Maaring nakatanggap tayo ng message, gagaling ka, pero tinitignan mo, wala namang development sa yung physical na kalagayan, pero nakareceive ka ng word, nakareceive ka ng message, may impression sa heart mo. O maaring ito ay na-develop na revelation sa pamagitan ng mga salitang binibigkas habang nakikinig ka sa mga pangangaral, habang nakikinig ka sa preaching ng isang preacher, sa isang sermon ng isang pastor, ay nagkaroon ng rema, ng kapahayagan yung spoken word. O maaring ito'y nabuo dahil naka-observe ka ng demonstration ng isang miracle sa buhay ng isang tao. Or simply mula sa ating pag-stay sa presence ng Holy Spirit. Pwede lahat po yan. Mararanasan po natin. And so they receive a message that became so strong. It took hold of their very being, and their affliction had to flee before the explosion of truth that flooded their being. Kaya po, pagka tayo po ay nakikinig sa mga pangangaral at merong mga binibigkas na mga nagkakaroon ng revelation sa atin, ng pangungusap sa atin, ng rema sa atin, ay i-receive natin sa ating spirit. Halimbawa po, ang preacher ay biglang nagsabing, I speak forth the healing, God's healing power to manifest sa iyong pamilya. At nagkaroon ng pangungusap na pinagaling ang iyong nanay or tatay o kapatid o asawa o anak o mismo ikaw mismo na may sakit sa iyong sariling katawan. Ay pwede mong sabihin, Lord, na-receive ko yung impression of the Holy Spirit na yan. Narinig ko yung revelation na yan. And I receive it for myself, or I receive it for my father, I receive it for my mother, I receive it for my husband, I receive it for my children, I receive it for myself. Then maaring wala ka pang nakitang development, tumawag ka sa kanila at wala namang balita ng paggaling, pero nireceive mo na eh. Amen? At ni mo namamalayan, magmamanifest ang miracle, or maybe the following day ay iba na ang istorya. So ano pong nais nating ituro ngayon? Take hold of the truth of God's Word for your situation today. Panghawakan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga sitwasyon ngayon. Very powerful ang revelation, ang truth ng God's Word. At kailangan nating i-appropriate, kailangan nating i-declare, kailangan nating i-confess na yung sinasabi ay tinatanggap na natin. Amen? So, whether you need healing, whether you need comfort or peace or deliverance,
get a death grip on Jesus Christ and don't let go until you receive your miracle. Amen? So, sa tuwing nangangailangan tayo ng healing, ng comfort, ng peace, ng deliverance, hawakan mo ang pangako ng Panginoon. Ito yung death grip, no? Get a death grip on Jesus Christ. And don't let Him go until you receive your miracles. Amen? Ito na yung panahon na hindi tayo paisi-ising humihingi sa Diyos. Ito yung panahon na hawakan natin ang Kanyang mga pangako, mas mahigpit na pagkakakapit sa Kanya, mas mahigpit na pagkakahawak sa Kanya. Hindi po kayo parehong lulubog. Never na ikaw ay magsisink at ikaw ay malulunod kapag kumapit ka kay Kristo Jesus. Hindi siya sasama sa iyo, actually iaahong ka niya. So every time meron pong pangangailangan tayo, kailangan natin ng revelation ng Panginoon. Kailangan natin ng kapahayagan ng Panginoon. Amen? And the moment na receive natin yung kapahayagan na yon, higpitan natin ang paghawak, ang pag-claim, at huwag nating bibitawan hanggat hindi natin natatanggap ang mga pangako ng Diyos. Amen and amen. Get a death grip. Yan po ang title ng ating pinag-uusapan. So, today, meron po tayong declaration. Sabihin po natin, I am getting a death grip on Jesus and won't let go until I receive my miracle. Amen. One more time. I am getting a death grip on Jesus and won't let go until I receive my miracle. Amen and amen sa mga pangako na yan. Amen po. So bago po ako magpaalam, nais ko pong i-declare ang blessing sa ating lahat. Panginoon, mapasalamat po kami dahil natutunan namin na kapag meron kaming mga pangangailangan, kagalingan man yan man ay comfort, kapayapaan man yan, deliverance man yan, hahawak kami ng mahigpit sa iyong kamay sapagkat ang pangako mo ay mapanghahawakan, especially pag nakareceive kami ng revelation, ng pangungusap na merong kaming kagalingang matatanggap, merong kaming solusyon sa mga problema naming matatanggap. O aming Diyos, maraming salamat, and I speak forth your blessings sa bawat isang tumatangkilik ngayon. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. So, Lunes po ngayon, 1:00 po, magkita-kita tayo. Kasama ko uli ang aking katandem, si Pastora Julie sa Hope Hour mamaya. At aasa tayo na panibagong kapahayagan ang ating tatanggapin. Ang lahat nga po pala ng ating devotionals ay masusundan, mapapanood sa YouTube, JLG Space TV, ang ating YouTube channel. I-type lamang po ang JLG Space TV at makita ho ninyo, nandun na po lahat, naka-upload ito. Mag-subscribe na rin po kayo. At huwag kalilimutan na bago po umalis, pindutin yung notification bell upang ang mga susunod na mga uploads ay ma-notify po kayo. Maraming salamat at isa na naman pong araw ng pagpapala para sa ating lahat. Ito po si Pastor Rene Alog. Kagalakan ko pong maglingkod sa aking mga kapatid sa pananampalataya.
God bless us all and Shalom.